Plunder at 2 counts ng graft ang kinakaharap ngayon ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kaugnay ito nang natanggap ni Estrada na umano'y higit 573 million pesos kickback money mula sa DPWH Infrastructure Projects. Una nang pinabulaanan ng senador na naglagay siya ng anumang insertions sa national budget noong 2025. Ginamit nitong batayan ang ulat ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO. Ayon sa Ombudsman, kinikilala nila ang naturang ulat, ngunit hindi ito sapat na batayan para sabihing walang kinasangkutang anumang anomalya ang mambabatas. However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Giit pa ng anti-graft body, mabibigat ang mga hawak nilang ebidensya, gaya ng mga testimonya ng state witnesses na lalong nagpatibay sa kanilang aligasyon na nagkaroon ng illegal na insertions sa pambansang pondo. Samantala, kinuwestiyon naman ni Senator Estrada ang timing ng pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc ng Senado simula nang nagpalit ng Senate leadership. Kamakailan, inihayag ni Ombudsman Crispin Remulla na bukod kay Estrada, inaasahan na rin ang pagsasampa ng kaso kay Senator Joel Villanueva sa loob ng ilang linggo. Habang mayroon pang ilang mambabatas mula sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang laman rin ng kanilang investigasyon. I think at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may tatlo pa po. Barculeta. Tapos meron pang 3 pa. May tatlo pa. 3, 4 pa. So, 7 po ang mawawala sa Senado. Wala akong kung majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan. So, ayon kay Estrada, gagamitin ng kaniyang kampo ang lahat ng legal remedies upang ipakita ang umano'y irregularidad sa naging proseso sa pagsasampa sa kanya ng kaso, maging ang mga umano'y ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Ito na ang ikatlong plunder case na isinampa kay Estrada sa Sandigan Bayan. Una ay noong 2001 dahil sa pagkakadawit nito sa wetting operation. Ikalawa naman ay noong 2014, bunsod ng pagkakasangkot sa pork barrel scam. At sa pagkakataong ito, 2026 ay dahil naman sa umano'y pagtanggap ng kickback kaugnay ng flood control scandal. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.